Hello again, ganito Kachika Life. Kumusta po kayo mga kachika? Heto na naman po tayo para sa ating showbiz update. Marami pa nga pong hindi matanggap ng mga fans ng Katniel, pati na rin ang fans ang Kat din, ang chikang may bago na nga po nagmamay-ari ng puso ni Miss Catherine Bernardo. Hanggang ngayon kasi ay patuloy pa rin pinag-uusapan ng mga madlang netizen ang pasabog ng showbiz insider na si Mr. OG Diaz patungkol sa love life ng dalaga. Matatandaan nga po nung Huwebes, March 6, sinapubliko nga po ng talent manager sa kanyang showbiz update vlog na di umano'y may nagmamay-ari na ng puso ng award-winning kapamilya star. Ito nga po si Miss Catherine Bernardo. Ang sabi sa akin, it's either November or December na naging sila. Nung November 13, pinalabas yung Hello Love Again. Siyempre, kung ako si Mayor Alcala, hindi ako papasok sa eksena kasi cut din yan eh. Ito yung kasagsagan ng showing eh. Inabot ng isang buwan ang showing na yan. Ito nga po yung pagkakasabi ni Mr. Ogie Diaz. Paglilinaw nga po ni Mr. Ogie ang chika nakalap niya mula sa kanyang source na may jowa na nga po sina Miss Catherine Bernardo at Mark Alcala hindi pa kumpirmado. Marami naman sa mga fans ng love team ni Katniel at ng Katniel fans ang hindi naniniwala sa chikang ito. Di ako naniniwalang papatulan ni Miss Catherine, di yan ito politics, wag kayo sa at ng isang netizen. Comment naman ng isa, as a Katniel fan, this break my heart kung totoo pero naniniwala ako sa tamang panahon. Char, iba pala yun. Katniel pa rin sa kalam, manalig tayo na may second chance, iba pa rin ang alagang summer. Ito naman po yung pangalawang nabasa po natin comment. Samantala, wala pa naman pong pahayag sina Miss Catherine Bernardo at maging si Mike kung totoo nga ba ang chika may relasyon silang dalawa. Marami pa nga po hindi naniniwala sa unconfirmed na inilabas nga po ni Mr. OG Diaz sa kanyang YouTube channel. Halos sabay-sabay silang umaray at hindi na matanggap ang chika matagal na nagkakamutbutihan si Miss Catherine Bernardo at ang isang politiko na nalilink noon sa isang showbiz personality. Hindi natin masisisi ang mga fanay dahil wala pa naman talagang lumalabas na resibo na magpapakatotoo sa pasabog ni Mr. OG Diaz. Sabi nga nila kay Kat lang sila maniniwala. At syempre, yun din po ang lagi kong sinasabi na hanggat hindi pa po nagsasalita or umaamin si Miss Catherine Bernardo, hindi po ako maniniwala na 100% wala po akong paniniwala sa itong pasabog po ni Mr. OG Diaz. May isang mentor po na isang netizen na actress na social media, pinanghahawakan pa rin daw nito talaga ang sinabi ng nanay ni Catherine na si Mami Mint na huwag basta-basta maniniwala sa fake news. Kung matatandaan po nga natin na iulat na nga po na may kaugnayan ang aktres sa nasabing politician. Pinsang buo kasi ng kaibigan ng fashion stylist ni Miss Catherine Bernardo si Justin Benitez, ang itiniturong bagong nobyo raw ng ex-girlfriend ni Mr. Daniel Padilla. Ito nga raw ang naging tulay kung bakit nagkakilala ang dalawa. Pero sana nga, marami pong humihiling, isa na rin po ako dito, na si Miss Catherine Bernardo o kaya si Mami Minto na sana'y magsalita tungkol sa pagkakaling niya sa politikong yun para maniwanagan ang lahat. At ito pa ang isang mainit na pinag-uusapan sa social media. Napansin daw na netizen na tila may tampuhan si Miss Catherine Bernardo, ang non-showbiz BFF niyang volleyball player. Napansin pa nga po ng mga netizen na hindi nakakasama ng actress ang kaibigang atleta sa mga banding niya with her friends at hindi na nga raw ito nagla-like sa social media post ng BFF niya kahit na nakafollow pa naman sila sa isa't isa sa Instagram account. Dagdag pa ng isang netizen, ng isang mismong netizen, mas lalo na raw ang kaibigang matanik ng actress na ex-girlfriend ni Mayor na kapwa niya volleyball player. Samantala, alam niyo po ba na patuloy pa rin po ang pagsiship na maging magka-love team nga po itong si Miss Catherine Bernardo at si Mr. James Reid? Walang duda na ito nga pong si Miss Catherine Bernardo ang pinakasikat na artistang babae ngayon sa local showbiz, kaya naman kung sino-sinong aktor ang pilit na isiniship sa ng netizens na makapartner o makasama sa isang project man lang. Hiling nga po ng mga fans ni na Miss Catherine Bernardo at Mr. James Reid na magkaroon ng ayuda photo o video na magkasama ang Kat Red sa darating na ABS-CBN Ball sa April 4.
Yes po, tama po kayo sa inyong narinig. Kahit wala pang project na pinagsamahan sina Miss Catherine Bernardo at Mr. James Reid, ay may mga fan groups na sila since 2015 pa. Pero syempre, mas magiging super happy ang mga members ng Catwolves kung matutuloy ang chikang next in line na si Mr. James Reid sa magiging leading man ni Miss Catherine. May mga nagsabi nga po na ibang fans dahil na wag daw isama ni James Reid ang jowa niya si Isa Pressman sa Grades Kapamilya Reunion Party para mas malaya raw ang binatas na makibanding kay Miss Catherine Bernardo. May mga ganong pagkakasabi na kumakalat nga po ito dito sa ex na dati po siyang Twitter na marami pa po humihiling na sana magkasama nga po sa isang project itong si Miss Catherine at Mr. James Reid. Tala, dumako naman po tayo sa ating pinakahuling showbiz update. Nag-treat nga po itong si Miss Ivana Alawi sa mga taga-entertainment media bilang pasasalamat sa lahat ng tumulo at naging bahagi ng kanyang showbiz career. Ginanap nga po itong pa-Thanksgiving party niya sa Bida Modern Carinderia noong Biyernes ng tanghali March 7, 2025. Game nga po si Miss Ivana sa pagsagot ng patungkol sa love life niya. Inamin niya nakikipag-date siya ngayon pero wala pa raw siya nakakarelasyon kaya sakaling pwede na raw siya makipagrelasyon uli. Gusto niya sa non-showbiz, hindi talaga ako mahilig sa showbiz. Pag showbiz, hindi talaga kami nag-work. Saad nga po ni Miss Ivana. Tanong nga po ng mga netizen, bakit nga ba ayaw ni Miss Ivana sa mga taga-showbiz? Ano ka ba, nakailang date na ako ng mga showbiz, ginagawa akong mama, sugar mama. Ako naman, okay ako, split the bill. Pero wag naman todo-todo sa lahat na lang, ako yung bulaslas niya. Ito po yung sagot ni Miss Ivana Alawi. Bukod pa riyan, hindi na raw siya handang nakikita ang karelasyon niyang may mga kahalikan sa ginagawa nitong eksen. Ayoko yung showbiz na nakikita ko nakikipaglaplapan sa iba, hindi ko kaya. Pero ako, pwede diba? Natatawang paliwanag pa ni Ivana. Sana maintindihan niya kung pipili siya ng showbiz, kaya niya ako. Kasi ako yung mga kissing scenes, bed scenes, so dapat ready siya. Hindi ako ready sa kanya. Kaya ng showbiz dagdag pa ni Miss Ivana Alawi. Pagdating nga po sa karera, nilinaw po ni Ivana na walang issue yung pag-alis niya sa FPG Batang Quiapo. Maayos sobra, the whole production, nag-text silang lahat maayos. Nagulat ako, minention yun ng production, sabi. Hindi yan sa amin, mga fake news yan. Sometimes it's really happen, especially when you're in showbiz. Ako naman siguro yung nagmamahal sa akin, kilala ako. Saad nga po ni Miss Ivana, hindi naman gaanong abala ngayon sa pagiging artista si Miss Ivana Alawi. Maraming pa rin siyang ginagawa sa mga content niya. Nagpapasalamat nga po siya sa may sapat siyang panahon para sa kanyang pamilya, yun daw ang hindi matumbasan ng kahit magkano. Yung time with my family, kakain kami, nagluluto kami, tapos kakain ng sabay-sabay, yun yung mga simpleng bagay na hindi ko mabibili. Pero na-experience ko at masaya-masaya ako doon. Alangan naman lumab life pa ako, hindi ako tapos sa trabaho. So para yun naman work, family, saka date, ganun-ganon, napangiting payag ni Miss Ivana. Inabala pa nga niya ang sarili sa vlog at mga pagkakatong nakakapagbigay siya ng tulong sa mga nangangailangan. Yun daw ang paraan niya para magpasalamat sa mga biyayang natatanggap niya mula sa Panginoon. Rinasa utak ko, tumulong muna bago ako lumab life, diba? Bago ako mag-focus sa pag-ibig. Mga vendors, magsasaka, yung mga taong nangangailangan talaga ng tulong, yung mga freshmen natin yan, sabi ni Miss Ivana Alawi. Nilinaw nga rin po ni Miss Ivana na wala siyang balak pumasok sa politiko. Ano naman ay yung laban ko sa Pilipinas? Hindi naman yata arte na content creation lang. Actually, ang dami nagsasabing tumakbo ka, grabe ka, mamigay ka. Hindi naman ako namimigay para tumakbo at hindi mo rin kailangan tumakbo para makapagbigay. Ang pagtakbo talaga is for the country, yung mga maganda kang magagawa na batas. Mas mapapaganda mo yung bansa natin. Kailangan natin yung lumaban at level up, no? So yun, hindi talaga ako tatakbo kasi wala naman akong alam dyan sa mga ganyang bagay. Kung ano ang nasa puso mo, yun talaga, saad nga po ni Miss Ivana. Masaya si Ivana Alawi sa mga ginagawa niya, lalo na't marami siya natutulungan. Pero naisip niyang darating ang araw na mag-focus na siya sa kanyang sarili.
Binigyan niya ang kanyang sarili niya, after 2 years ay pwede na raw siyang mag-settle down at bumuo ng pamilya. Mga 2 years, pag 30 na ako, 28 na kasi ako ngayon. Ako mag-30 feeling ko, I think it's the time for myself and to start focusing on love, on family, ganun po. Saad pa ni Miss Ivana. Kung sakali man daw mag-aasawa siya, bukod sa non-showbiz, mas gusto niya mas matured sa kanya. Hindi ako mahilig sa bata, ayoko na mga 20s, mga 30s, gusto ko mas matured. Kasi matured na ako mag-isip, sabi ni Ivana. May mga politiko nanliligaw pero deadma pa raw siya sa ngayon. Marami iba-iba deadma, kaya pag dinidedma din date, sinanalang showbiz, dagdag pa nito. Madali lang daw siyang ligawan pero ang gusto niya makakasama ay yung simple tao at handang tumulong. Hindi mayabang, yun ang sagot niya. Saka may puso yung same heart, gustong tumulong din and all. Kasi ang hirap na pareho kaming tapos magkaiba yung ugali namin. Kung ayaw niyang tumulong at saka wala siyang puso para sa mga Pinoy at sa mga kababayan natin, saad pa ni Miss Ivana Alawi. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.